Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay po, bawat gising is a blessing. So this morning, ating po tatalakayin mula po sa Matthew chapter 11 verse number 28. The Bible says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ating pong pag-aaralan ngayong umaga, dealing with burdens. Dealing with burdens. Sa ating 7 minutes devotion, ay meron tayong 3 puntos. At nais ko po na ako po inyong samahan. At sa umaga pong ito, 3 bagay po, sinasabi sa Tagalog, mula po sa Mateo 11:28, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang duba, at kayo'y aking pagpapahingahin." Meron po sinasabi sa Biblia, sa Lumang Tipan, doon po sa Isaiah chapter 9 verse number 6. Sabi po doon, "For unto us a child is born, for unto us a child is given. He is called Wonderful. He is called a Counselor, a Mighty God, and a Prince of Peace." Sa bawat isa atin, tunay po, tayong lahat ay may iba't ibang suliranin, may iba't ibang burdens. Paano po natin ito dinidil? Paano po tayo lumalapit sa Panginoon at kailan? At paano po natin ito gagawin? Alam nyo, yung dealing with burdens, unang-unang bagay. Siguro sa aking mga kasama, dito po sa ating devotion, doon po unang-una sa walang pag-asa at naghahanap ng pag-asa ay meron tayong tunay na malalapitan. Ang sabi ni Jesus Christ, "Come unto me." Lumapit tayo sa Kanya. Maaring ikaw ay walang tumutulong sa iyo. To the helpless, sabi po ng Bible, He is the approachable God. Sa bawat isa, maliwanag po dito, you can obtain advice. So you can listen to opinions. Sa bawat tao po na naghahanap po, ano kaya ang magandang solusyon? Andito na po ang invitation ng Panginoon and instruction ng Panginoon. "Come unto me." To the helpless, yan po yung number 1. Meron tayong Diyos na matutugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Kayo ba'y nahihirapan? May mga pasanin. Nahirapan ba tayo? Nadalhin lang lahat ng ito. Hindi po natin kakayanin. Kaya nga, Panginoon ay nagsasabi na lumapit tayo sa Kanya. No, pasanin natin ang pamatok na yan. Pasanin natin yung burden, yung pamatok, sabi ng Panginoon, yan ay magaan. No, mag-aral tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Sa nawawala ng pag-asa at naghahanap po ng katuwang, naghahanap ng katulong, yung malalapitan, to the helpless, tunay po ang Panginoon ay madaling lapitan. Siya po ay ang Diyos. He is approachable God. To the helpless. Number 2, to the hopeless, ang Panginoon. Ang sabi nga, nawawalan ka ng pag-asa, Jesus Christ. At yung burden natin ay tutugunan niya, papalitan niya ito ng pag-asa. Kaya nga sinasabi ng Bible doon sa nawawalan ng pag-asa, He is the Almighty God. No? Sabi po doon, the mighty God. Now, as a counselor, the Lord can tell you what is right. No, God is mighty in His presence. God is mighty in His power. God is mighty in His promises and protection. Mga kaibigan, mga kapatid, ari kayo isang mag-aaral, isang kayong guro, isa kayong parent o magulang, kayo ay isa po kayong manggagawa ng Panginoon. Maaring ikaw isang pastor din na tulad ko. Ayun mga kapatid, kung tayo po ay gumaganap ng mga tungkulin natin, talagang mapapagod tayo, nakakapagod. But thank God, merong Diyos na handa. At sabi ng Panginoon, "Come unto me, all that labor and are heavy laden." Yung labor po dito, no, nagbibigatan. Sabi doon, ng lubha. Ang sabi ni Jesus Christ, "Kayo'y magsilapit sa akin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan." Not only to the helpless, to the hopeless, and number 3, sabi ng Bible dito po sa verse, ay sa lahat ng walang tahanan. To the homeless.
Ang sabi nga po ng John 14:1, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions." Pag-asa po, maaaring ikaw ay wala kang tinutuluyan, maaaring walang dumadamay sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, huwag maglimihanan ng ating puso. Magtiwala lang tayo sa Diyos at ating ibigay sa Kanya lahat. At maging sa bawat isa na wala pa tayo sa Panginoon ay wala tayong langit na pupuntahan. At yung pang-apat na bagay, to the heartbroken o broken-hearted, sa lahat ng walang pag-asa, siya po'y totoong Diyos, tunay na malalapitan. Kaya nga sa ating devotion, konting panahon lang ay maaring malaking may tutulong sa atin ng salita ng Panginoon. At tunay may magagawa ang salita ng Diyos sa bawat isa. Kaya ako pinagpapasalamat sa pagsama nyo sa ating pag-aaral. Muli, dealing with burdens. To the helpless, sabi ng Bible, to the homeless, and then also to the heartbroken. Jesus Christ ang makakatulong natin at makakasama natin. Muli, nagsasabi ang inyong lingkod, buhay mo kung ilalaan sa Diyos. Buong araw mo ay mapupuspos ng lubos. Muli, maraming salamat po. Tayo po sandali ay magpasalamat sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong umaga. Ikaw, tunay at Diyos, ay nagbibigay sa amin ng paanyaya. Ang lahat ng lalapit sa iyo, lahat na nabibigatan, lahat ng wawalan ng pag-asa, ang taong walang malalapitan, ikaw ay nagbibigay sa bawat isa. Salamat po Panginoon sapagkat binibigyan niyo po kami ng tama at maayos na kapahingahan. Maaring pagod na po o marami, nawawalan ng pag-asa, tunay ikaw ang aming pag-asa. Pagpalain mo po kami Panginoon, magtiwala kami sa iyo at sa araw na ito Panginoon, pangunahan mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless us all. Magandang umaga po sa inyo.